Hello! So, magba-budget reveal na tayo nung sa Bali. Nag-comment kasi si Claro the Third na gastos reveal na daw. Hindi pala budget. Gastos reveal. So, yan. Si Claro the Third nga pala ay, Diyos ko, million yung subscribers noon. Tingnan nyo yung channel niya. I'm sure nakasubscribe na yung iba sa inyo sa kanya. Nagulat na nga lang ako nanonood sa atin. So, hello sa'yo, Claro, tsaka sa mga kasama mo. Anyway, ito na yung ating gastos reveal sa Bali. First and foremost, disclaimer lang, hindi kami nagtipid. Tapos, first time naming magkasama. So, medyo na-excite kaming magagastos. Buti na lang medyo mura yung mga doon bilihin. Kung hindi, baka mas malaki pa yung aming nagastos. So anyway, yung aming plane ticket kasama yung travel tax tsaka yung baggage allowance for one person kasi hindi na ako kumuha nung akin para mas tipid kasi isa lang naman talaga based dun sa aming experience na 20 kilograms ay 21,978. Dalawa na kami dun. Pero yun nga, sabi ko, yung baggage allowance, isa lang, si Mahal lang ang meron. Okay, next naman yung ating accommodation. Sa Gili Manok, naka 2 days kami dun, 1,700. Sa Ubud, 2 days pa rin. Ito yung villa na may pool. So, sa 2 days, 4,000. Sa Bedugul naman, ito villa din to, pero wala siyang pool, pero malaking villa din siya. Sa 3 days, pag sinabi ko palang 3 days, ibig sabihin nun 3 nights, 4 days. Sorry kung nalilito kayo. So, 3,775. So, ang total namin na nagstay doon ay sa Bali ay 7 days. So, sa 7 days, ang binayaran namin na total sa accommodation ay 9,475. O, di ba ang mura na nun? Sa 7 days na yun, ha? Okay, sa transpo naman, dito talaga kami medyo nagastusan kasi nagkamali kami. Dahil pumunta kami sa pinakamalayo, tapos bumalik kami sa Ubud, tapos pumunta uli kami, pabalik dun sa way pa Gili Manok. Nasa gitna kasi ron yung Bedugul. Tapos bumalik na naman kami sa Denpasar nung pauwi na. So parang nagpabalik-balik kami. Hindi kasi namin yun na plano mabuti. Kaya sabi ko next time, iplano namin mabuti yung pupuntahan yung, kailangan alam namin yung geography. Tama ba? Geography ng lugar. Kung saan yung pinakamalayong pupuntahan namin. Tapos pabalik. Anyway, sa transpo, yung airport to Gili Manok, 2,725. Yung Gili Manok to Ubud, 2,741. Tapos, from Ubud, pumunta kami ng Bedugul. Ito na yung nasa gitna. 1,491. And then, nung bumili kami ng pasalubong from Bedugul to Buleleng, Buleleng nasa, din yun? North ba yun? Northern part din. 1,362. Balikan naman na yun. Yun yung pumunta tayo sa Pepito Supermarket. Kumain kami sa vegan restaurant. Tapos binalik kami sa hotel. Sa villa. So, 1,362 yun. And then, nung pauwi kami, Bedugul to airport, 1,793. So, yung total nun ng mga Klook, Grab, Gojek is nasa 10,112. Okay. O, diba? Transpo pa lang namin yun. Mas mahal pa sa accommodation. Yung accommodation namin, 9,475 lang. And, hindi pa kasama doon yung sa motorbike. Sa motorbike, doon sa Gili Manok, yung rent namin ay 500 pesos. 2 days na yun. Sa Ubud naman, 538 pesos, 2 days na rin. Sa Bedugul, medyo mas mahal yung motorbike doon, 717 pesos, 2 days na rin yun. Sa gas naman,
Sobrang mura ng gas doon. Pag pinagsama yung pinagas namin sa Ubud tsaka sa Bedugul, nasa 222 pesos lang. So, ang total lang na gasto sa motorbike plus gas ay 1,977. So, almost 2K. Okay. Tapos, nung nag-birding kami sa Gili Manok, so, syempre, yung sa inyo, yung mga hindi naman nag-birding sa inyo, hindi to kasama sa magiging gastos nyo. Tapos kami, hindi rin naman kami laging kukuha ng guide. Ito kasing sa birding, kasama yung guide, yung transpo, tsaka yung lunch. 12,000 package na yun. Okay. And then, nung kami, spa, 1,973. So, kung hindi rin naman kayo mag-i-spa doon, meron naman dito sa Pilipinas, dito na lang kayo, mas mura pa. Pero sa amin, dalawa na yun, yung 1,973. And then, nung nag-Mount Batur hiking, ito, mura sana to eh. 3,443 lang yun. Kaso, hindi ko nga kinayang umakyat sa summit. Nag-rent ako ng motorbike. Hindi ko na lang yun na-vlog kasi kapit ako kay kuya. Dahil pataas yun eh. So, imagine niyo nakasakay sa motor pataas. So, kapit talaga ako. Hindi ko mailabas yung camera. 1,793 yung nadagdag para makarating ako sa summit. Tapos doon sa summit, may kasama naman ng breakfast pala yon, yung package na 3,443 tsaka transpo. So pinik up kami sa hotel, dinala kami sa drop-off kung saan mag-uumpisa ng hiking. Tapos may lunch sa summit. Breakfast sa summit. Yun nga, yung pinakita ko sa inyo, itlog, sandwich, tsaka mangosteen, tapos milk tea, yung chai yung milk tea. Tapos yung drinks, may binili kami sa naging guide ni Mahal. Sinamahan kasi siya nung kaibigan, nung guide namin, na bata, na nag-aaral. So, bumili kami drinks sa kanya para tulong na rin sa pambaon niya sa school. 287 pesos. So, yung total lang ng gastos namin sa Mount Batur hiking, motorbike, at drinks ay 5,523. Tapos, sa Botanical Garden sa Bedugul, eto mura lang yung entrance doon sa 2 days. Nung first day lang ako sumama, di ba? Tapos, nung ika-second day, si Mahal na lang. 287 lang, total na yun. Yung sa Botanical Garden, kung hindi nyo pa yun napanood, panoorin nyo, ang ganda-ganda dun. And then, dito na tayo sa food. Yung meals lang, tsaka sa restaurant or warung. Yung warung is parang small family na kainan ang ibig sabihin. Ang total niya ay, sa 7 days na to ha, 3 na rin to sa Gili Manok, sa Ubod, tsaka sa Bedugul. Kasama na rin yung kinain namin sa airport na kaya mahal-mahal. 3,371. Ano na yun? 7 days. Imagine, yun lang yung ginastos namin sa food. Hindi pa kasama dito yung grocery ha. Ito yung kinain lang namin na dine-in sa mga, yun nga, restaurant or warung. Yung Point Coffee, naka-4 kami o 5, parang ganyan, na beses. Nasa 1,431. Tapos, nung nag-Starbucks kami, 788. Isang beses lang naman kami nag-Starbucks. So, kita nyo yung difference ng Point Coffee tsaka sa Starbucks, di ba? Sa Starbucks, 788, isang beses lang. Sa Point Coffee, 1,431. Okay, dito na tayo sa groceries. Yung groceries is yung sa Indomart tsaka sa Alphamart. Tapos, yung fruits and spices na binili namin sa Bedugul Traditional Market. Ang naging total noon ay 2,833. So, mura lang, di ba? Yung laundry namin doon, 108 pesos lang. Kasama na yung dryer doon, yung pag-dry sa kanya. Ito pa, wag niyong gagayahin yung next, yung pasalubong. Ito yung wag niyong gagayahin. Sa Hidden Garden Cafe, yung unang pinagdalhan sa amin na
coffee and tea tasting kami. Ang nagastos namin doon, tumataginting na 3,048. Yung pangalawang pinagdalan sa amin na nabudol na naman kami, hindi pa kami natuto, sa Santi, 3,012. Ito yung may mga binili kaming kape tsaka tsaa, di ba? And then doon sa local market, yung nagsukat-sukat ako ng mga polo, t-shirt, ang dami-dami namin binili doon. Umabot ng 7,531. Imagine niyo yun, sa local market lang. Ganun karami yung binili namin. And then doon sa Pepito Supermarket, yung pinuntahan namin na bumili kami ng maraming spices, chocolate, kung ano-ano pa. 4,304. So, ang total ng pasalubong natin, kaya sabi ko, huwag niyong gagayahin, 17,895. Diba? Laki. Ngayon, ito na yung grand total ng lahat. 77,751. Pero, ano yan, tandaan nyo, good for 2 na yun. So, yun nga. So, tatandaan nyo, sa 77,751, dalawa na kami doon. Tapos, good for 7 days na yun. Ando na ang flight, lahat-lahat, di ba? And, hindi kami nagtipid. Tapos, ano pa ba? 3 lugar yung pinuntahan namin sa Bali. Hindi kami nagstay lang sa isang lugar. Tapos... Hindi siya yung regular na turista. Hindi, oo. Yun nga, kasi ang ano naman namin, ayaw namin pumunta dun sa mga, ang tawag dun, common na tourist spots na pinupuntahan. So, pumunta kami ng malayo. So, in a way, parang mura na rin yung 77,751. Lalo na kung hindi kami bumiling pasalubong. Kasi tingnan nyo yung pasalubong pa lang 17,895 na, di ba? Ngayon, so, gagawa tayo ng scenario. Yung mga hindi usual na ginagawa ng mga regular na turista, kunyari, ibawas natin yung birding, 12,000 yun. Yung sa coffee plantation, ibawas natin yun. Yung pasalubong, ibawas natin yun. Yung Starbucks, ibawas natin yun kasi may Starbucks naman tayo dito. Pero wag nyong ibawas yung Point Coffee. Please lang, kung pupunta kayo doon, tikman nyo yung palm sugar latte na iced. Wag yung frapp. Tapos 70% sugar lang. At ang ipalagay nyo ay brown sugar konyako. Wag yung coffee jelly kasi hindi masarap yung coffee jelly. Please lang tikman nyo yun. 106 pesos lang yun. Papasalamatan nyo talaga ako. Tapos, kung hindi kasama yung motorbike sa Mount Batur, kung kunyari talagang mag-hike lang kayo hanggang summit, huwag kayong mag-motorbike. Pero, mahirap yun ha. Lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Ako nga first time ko doon agad. Kaya, hindi ko kinaya. Pero kung kaya nyo, bawas nyo rin yun. Tsaka yung spa, huwag na kayong magpamassage doon, dito na lang kasi mas mura dito. Ang magiging total lang ay 43,302. Ando na yung food, accommodation, flight, nag-Mount Batur na rin kayo doon, nag-Botanical Garden na rin kayo doon, nag-rent na rin kayo ng motor. 43,302 lang. So, yun ang ating gastos reveal. So, ano bang mga natutunan namin? Ayun, iplano ang lakad. Kasi gan masyado kami na-excite talagang, ay, book tayo dito, book tayo doon. Tapos bigla namin naisip, ay, nagpabalik-balik tayo. Hindi na namin ma-rebook yung mga accommodation. So, next time, alam na namin. Tapos, yung sa kape, talagang sa coffee plantation, talagang feeling namin na scam kami doon. Although, masarap naman ha. Kasi natikman namin, iba yung quality talaga niya kaysa doon sa nabili namin sa market. Pero meron din namang masarap sa market, yung Bali Coffee ang sarap. Tapos, ano pa ba? Yung spa, hindi na lang kami magpapamassage kung mahal. Kasi doon, alam naman naming mahal, pero gusto ko lang ma-relax. Kasi bakasyon, alam nyo na.
Ayun. Basta iplano lang. Sa food naman, matipid kami. Nakita nyo naman magkano lang nagastos namin sa food trip. 3 plus lang. Or 5 plus kasama yung coffee. Hindi na talaga mawawala sa amin yung coffee. Yung car rental ba, nabanggit mo kung ba tayo nagka-car rental? Oo. Nasabi ko sa ibang vlog, pero kung hindi nyo napanood yun, kung ba't kami rent ng car, kasi pangit ang public transportation sa Bali. Sila na rin nagsabi nun, hindi kami. So, kailangan talaga. Tapos yung sa pasalubong yun, mas magiging wise na kami next time. May budget na lang siguro, kunyari, 5,000 lang ang budget natin sa pasalubong ha, parang ganun. Hindi yung only. So anyway, maraming salamat sa lahat ng nanood ng aming Bali vlogs. So, see you sa next travel vlogs namin. Pero, see you din. Sana panoorin nyo rin yung aming house serie. Kasi patapos na yung aming bahay. Abangan nyo, malapit na tayo mag house tour doon. Bye-bye! Pingi pambili gamit. Oo nga pala. Salamat, Tita B. Si Tita B kamay ni Mahal. Si Tita B nag-tip sa habang nag-pre-premiere kami. Thank you so much, Tita B. At sa mga gusto ring mag-tip, ha? Welcome po kayo. Ayun, thank you. Bye-bye.